Sa isang liblib na baryo sa bundok, may isang batang nagngangalang Lando na nakatagpo ng lumang diary na naglalaman ng mga kakaibang simbolo at kwento ng manananggal. Ang diary na ito ay pag-aari ng kanilang ninuno, si Aling Rosing, na may reputasyon bilang isang nilalang ng dilim. Habang patuloy na nagiging mausisa, natuklasan ni Lando ang mga lihim na pagtitipon ng mga apo ni Aling Rosing na tila may kinalaman sa mga misteryosong pangyayari sa kanilang baryo. Sa kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan, siya ay nahaharap sa isang desisyon na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Ako po si Lando. Bata pa ako nung mangyari ang karanasan kong ito. Mga 12 years old, nakatira kami noon sa isang liblib na baryo sa bundok. Yung tipong wala pang kuryente at kailangan mo pang bumaba ng bayan para makabili ng mga pangunahing pangangailangan. Minsan naglalaro ako sa attic ng bahay namin. Ako lang mag-isa kasi nasa labas yung mga kapatid ko at yung mga magulang ko naman ay nasa bukid. May nakita akong kahon na nakatago sa isang sulok. Nung buksan ko, may mga lumang damit. Pero ang pumukaw ng atensyon ko ay yung isang notebook na may nakasulat na diary sa cover. Binuksan ko yung diary. Halos hindi ko na mabasa yung mga nakasulat kasi ang liliit ng mga letra at parang minadali yung pagsulat. May mga drawing din ng mga kakaibang simbolo, parang mga demonyo at mga malalaswang imahe. Natakot ako. Kaya ibinalik ko yung diary sa kahon at ibinalik sa pinagkuhanan ko. Nung gabing yon, tinanong ko yung tatay ko kung kanino yung diary. Sabi niya pag-aari daw yun ni Aling Rosing, isa sa mga ninuno namin na may reputasyon bilang isang manananggal. Sabi ng tatay ko, wag na wag ko raw babasahin yung diary ni Aling Rosing dahil baka maimpluwensyahan ako ng kasamaan nito. Isang hapon, pauwi na ako galing sa paaralan. Nadaanan ko yung bahay nila Aling Rosing. Wala na siya sa mga oras na yon, pero yung mga apo niya ay nakatira pa rin doon sa bahay nila. May nakita akong mga tao na naglalakad papunta sa likod ng bahay nila Aling Rosing. Naging mausisa ako. Sinundan ko yung mga tao. Nakita ko na nagtitipon sila sa ilalim ng isang malaking puno. Nandoon yung isa sa mga apo ni Aling Rosing. Hindi ko na maalala yung pangalan niya. May hawak siyang isang libro at binabasa niya ito sa harap ng mga tao. Tapos yung mga tao naman ay nakikinig sa kanya. Nagtago ako sa likod ng isang malaking bato. Nung marinig ko yung binabasa ng apo ni Aling Rosing, ay natakot ako. Kasi yung mga salita ay hindi ko maintindihan. Parang mga Latin or Hebrew. Tapos yung tono ng pagbasa niya ay parang nag-chant siya ng dasal. Umalis na ako at tumakbo pa uwi. Sabi ko sa tatay ko, nakita ko na nagtitipon yung mga apo ni Aling Rosing at may binabasa silang kakaibang libro. Sabi ng tatay ko, wag daw akong mag-alala dahil reenactment lang daw yon ng mga kasaysayan ng baryo. Ginagawa raw yon ng mga apo ni Aling Rosing para hindi makalimutan ng mga tao ang kasaysayan ng baryo. Naniwala naman ako sa tatay ko. Pero habang tumatagal, ay napapansin ko na parang may kakaibang nangyayari sa baryo namin. Yung bunsong kapatid ko na sanggol ay lagi na lang nakangiti sa akin. Kahit na hindi naman ako nakakatawa. Lagi rin siyang sumusunod sa akin ng tingin kahit saan ako magpunta. Isang gabi, narinig ko na may mga tao sa basement ng bahay namin. Bumaba ako para tignan kung sino ang mga ito. Nagulat ako nang makita ko na yung mga apo ni Aling Rosing ay nandoon sa basement namin. May altar sila na may mga kandila. Tapos yung mga tao ay may mga maskara na parang demonyo. Nagdarasal sila sa harap ng altar at yung pinakapinuno nila ay may hawak na libro. Nakita ko na yung libro ay yung diary ni Aling Rosing na nakita ko noon sa attic. Tumakbo ako sa kwarto ng mga magulang ko at ginising sila. Sabi ko, may mga tao sa basement natin. Bumaba kami at nakita namin na walang tao sa basement.
nagkaroon ako ng mga bangungot. Lagi kong napapanaginipan yung mga simbolo na nakita ko sa diary ni Aling Rosing. Pati na rin yung mga maskara na suot ng mga tao sa basement namin. Natatakot ako na baka ako ay maimpluwensyahan ng mga ito. Isang araw nilapitan ako ng isa sa mga apo ni Aling Rosing. Sabi niya nakita raw niya ako na nakatingin sa kanila nung nagtitipon sila sa basement namin. Imbitado raw ako na sumali sa susunod na initiation nila. Tumanggi ako at sinabing hindi ako interesado. Kinabukasan, natagpuan namin na wala ng ulo yung bunsong kapatid namin. Sabi ng tatay ko, manananggal daw ang may gawa nun. Doon ko naisip na baka yung mga apo ni Aling Rosing ay manananggal din katulad niya. At yung nakita kong pagtitipon sa basement namin ay isang seremonya ng mga manananggal. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko ang nalalaman ko. Nagkunwari akong wala akong alam dahil natatakot ako sa mga taong yon. Habang lumalaki ako ay nagkaroon ako ng anxiety at takot sa mga tao. Hindi ko alam kung sino sa mga kapitbahay namin ang kasama sa kulto nila Aling Rosing. Lagi kong naririnig ang mga bulong nila tungkol sa susunod na pagtitipon. Lagi nilang sinasabi na imbitado ako. Sa ngayon ay 25 years old na ako. Piki 5. Nung isang araw narinig ko na naman ang mga bulong. May susunod na pagtitipon daw at imbitado ako. Sa pagkakataong ito ay nagdesisyon akong sumama. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang ginagawa nila. Natatakot ako pero gusto kong malaman ang katotohanan. Sa wakas natutunan ni Lando na ang mga sikreto ng nakaraan ay maaaring magdala ng dilim sa kasalukuyan. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na kabanata, manatiling ligtas at huwag kalimutang isara ang mga bintana sa gabi.